Anyway, puntahan naman natin ang Benguet, especially from Baguio City, yung ating correspondent na si Freddy Rolyoda. Freddy? Yes, Katiwin, matindi pa rin itong pananalasa. Kung narinig nyo sa background ng pagbabalita ko, yung lakas lang hangin, kung dyan sa bandang Isabela ay nawala na yung lakas ng hangin at saka ulan. Parang gusto kong isipin na parang dito pumunta na yung lakas niya na ayan sa halos kalampagin yung mga yero at sa lakas nga nito ay halos yung sasakyan. Nakahimpil tayo ng bagya dito sa isang tabi pero kinakabahan din tayo dahil sa sitwasyon na maaaring idulot nga nito. Pero kailangan din nating mag-ikot at maglibot. Sumasandali ito ay galing din tayo dyan sa Office of the Civil Defense na kung saan ay nakantabay din sila sa mga pang mangyayari. Wala pa naman silang nai-feedback sa atin na mga casualties, kaya lang may mga ilang talagang mga kabahayan na mga napinsala, may mga daan na kung saan ay tuluyang ito'y hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa mga ilang mga puno na bumagsak at piningguwang. At alam mo, gusto kong ilarawan ito, Ating Weng, itong sitwasyon dito sa lungsod Baguio. Napakadilim, walang ilaw. At saan man ako pumaroon at umikot, talagang madilim na madilim. Bagkos ang nakikita natin ay ang pagyungdayog ng mga sanga at mga puno na talaga namang pagka ito'y balkas pa ay may posibilidad na ito ay maputol yung mga sanga, kaya iwas na iwas din tayo. At hindi na ako naglakas na pumunta pa sa mga ilang lugar na kung saan ay may mga pagbaha. Bagkos ako'y nakikibalita na lang sa mga ilang na mga Scan International na yun, gusto natin pasalamatan yung mga Scan International Benguet District na sa kabila ng ganitong mga kalamidad at sitwasyon ay umiikot sila sa mga ilang mga lugar apektado, partikular na dito sa may City Camp Laguna na unti-unti nang tumataas yung tubig ulan. Kaya naman ang ilan ay ini-evacuate na at dinala na sa medyo mas mataas na mga lugar kasama mga opisyal ng mga barangay at sila naman ay nagbigay naman ng kusang pagsunod sapagkat hindi sila susunod tsak na mga nganib yung kanilang mga buhay. Kaya naman yun nga yung sinasabi nga ng mga opisyal dito. Hindi ko natanong din yung mga pangalan ng barangay captain dito, maging yung mga opisyal dito sapagkat wala nang panahon dahil sa busy sila na ito'y dadalhin sa mga lugar. Siguro bukas, kung hindi pa ganito lakas, ay maaaring matanong din natin sila kung ilan yung pamilya, ilan yung individual na kanilang na-evacuate so far ay yung mga ilang Yes, Ate Weng. Oo, alam naman natin na
makailang bagyo na din ang dumaan dyan sa Baguio City at dahil nga doon sa mga pag-ulan na idinulot noong mga nakaraang pagbagyo, hindi maiwasan na lalambot ang lupa at alam naman natin na ang Baguio City bulubunduking lugar yan. So meron na bang mga naiulat na insidente ng ng soil erosion o yung tinatawag na pagguho ng mga bundok? Yung naging problema kasi dito, Ate Weng, ay yung komunikasyon. Dahil sa totally ay patay na ang supply ng kuryente at yung komunikasyon ay naputol na rin mula sa mga lugar na may posibilidad na mga pagguho at ito nga yung pinangangampahan nga ng Office of the Civil Defense na dahil nga doon sa sitwasyon na walang nga itong naturang komunikasyon ay pinaparating sa kanila yung nangyari sa kanilang lugar. Meron din silang mga two-way radio pero hindi na sumasagot yung kanilang mga kausap o yung tinatawagan gawang lakas ng hangin ay maaaring nakapekto na rin dahil para sa ganon ay hindi na makarating yung kanilang hinihingi impormasyon. Meron naman nagbibigay ng abiso o kaya ay nagbibigay din ng kumbaga ay situation sa kanilang lugar. Pero mayat maya, putol-putol, kagagaling din natin dito rin sa City Camp Laguna at nagiging problema nga nila yung way of communication. Halos wala ng internet, wala na rin signal din ng cellphone, wala na rin signal din maging ang radio, kaya hindi na naipapaabot sa atin kung ano yung nangyayari sa kanilang lugar. Dahil nga doon sa kawalang kuryente, napakadilim. Wala na halos kuryente at sa palayan pa rin natin. Doon sa Office of the Civil Defense ay sa buong Cordillera. Patay na yung ilaw at wala nang kuryente. Dahil nga doon sa lakas nga. At sa hininga. So, Freddy. Yes, agawa. Oo. Sabi mo nga, madilim, So, ingat na lang kayo dyan at safety first, mahalaga na makakalap tayo ng impormasyon, pero gaya nga nung inuulat mo kanina, malakas pa rin yung hampas ng hangin at meron pa ding mga kawayan na tinatangay o mga nagliliparan dyan. Unahin nyo muna yung kaligtasan ninyo para makapaghatid kayo ng impormasyon. Ako, at yun nga ginagawa natin, Weng, at ang totoo niyan ay hindi rin kami makatulog. Ang totoo niyan ay anong oras na, mag-alas 3 na yata ng madaling araw. Pero alam mo, Ate Weng, sa totoo lang, hindi ako makakatulog sa lakas ng bagyo, sa lakas ng hangin, sa lakas ng ulan nito. Pero ikumpara ko ng mga nakaraang mga bagyo, ay nakakatulog naman ako. At nakaka-idlip naman ako kahit papaano. Pero sa ngayon, ay talagang parang bawat minuto, bawat oras, lalong lumakas yung bagyo. Kaya hindi ako naniniwalang signal number 3 lang dito sa Pingat. At gusto ko rin alamin din nga sana, gusto ko rin sana pumunta sa pinaka-pwesto ng Office of the Civil Defense. Kaya lang ako'y nangangamba na dahil sa pagbabagsak na ng mga ilang sanga ng puno, tayo'y madisgrasya at hindi rin tayo balita. Kaya naman, umaasa na lang tayo na sana walang mga masamang nangyari o kaya ay mga pag-landslide. Pero alam mo, Ate Weng, sa tagal-tagal ko dito, ay mga nakalipas na mga bagyo, ikumpara natin, ay mahina yung mga bagyo. Pero may mga portion na talagang may mga landslide
at mayroong mga pagguho ng lupa. Oo. Gaano pa kaya ngayon sobrang lakas ng buhos ng ulan at lakas ng hangin. Sige. Kaya naman ay hindi natin maiwasan na mag-isip na mayroong mga force na mayroong kaya naman sana nga ay wala at ligtas. Sige, Freddy. Yung ating kababayan. Oo, yun nga, hopefully, wala namang naging gaanong pinsala. Babalikan ka namin, para sa iba pang mga update mula dyan sa Baguio City. Okay, Ate Weng, mula dito sa lungsod ng Baguio, Pedro Lloda, Eagle News, Ayong 1, Rawit 25.